mas nakikilala natin ang Panginoon, hindi lagi dahil sa blessings, kundi dahil sa mga circumstances, sa mga disappointments. Kasi ang Panginoon, kapag puro blessing lang yung mararanasan natin o laging lahat ng gusto natin nasasagot, we grow weaker. Kumbaga, mas lalo tayong humihina. Pero kagaya nun sa naging testimony nga ni Allison, through her failure, mas naging better siya. Kasi ganun ang Panginoon. Hindi dahil hindi niya kayang gawin yung mga hinihingi natin. Pero pag ibibigay lahat ng Panginoon ng gusto natin, kapag ibibigay lahat ng Panginoon yung mga ine-expect natin sa araw na to, liliit yung pagkakilala natin sa Panginoon. Because God is greater than what we need. Diba? Pero ang purpose pa rin talaga ng Panginoon sa buhay natin ay punuin tayo ng mga kahanga-hangang mga bagay dahil darating yung panahon. Kagaya nung oras na to, no, na natatawa tayo, pero alam mo, kinikilabutan ako dun sa mga patotoo. Yung kay Alexis ka, naisip ko, paano kung 50-50 yung Isip ko, lalo sa isip ko, 50-50 yung pasyente. Pero wait lang po magbabasa lang po ako. Parang ganun yung sabihin ni Alexis. Wait lang po kasi may defense ako mamaya. Mamaya po muna kayo mahirapan na. Pero grabe, no? Amazing talaga ang Panginoon. At buti na lang na umpisahan natin yan ng mga maraming patotoo dahil ngayong gabi, ang gusto ko i-share sa inyo, ang title is God is the Strength of My Heart. Pag ang Panginoon ang naging kalakasan natin, wala talaga tayong walang laban na hindi mo ipapanalo kapag ang Panginoon ang lakas mo. Kapag ang Panginoon ang lakas mo, walang problema ang makakapagpahina talaga sa'yo. Kasi ultimate na si Lord eh. Alam mo yun? Ultimate na ang Panginoon eh. Kaya pag siya yung naging lakas mo, ay anong problema ang pwedeng tumapat sa'yo, diba? Kaya ngayong gabi, pag-aaralan natin, actually ito ay mababasa natin itong mismong phrase na to, God is the strength of my heart, sa Psalms chapter 73 verses 25 to 26. Okay. Ito ang sabi sa Psalms 73, 25 to 26. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ito ay ginawang kanta, guys, alam ko original ito si Don Moen. God is the strength of my heart. Yun. Kanina pinapakinggan natin dun sa sa opening natin habang nag-aantay tayo dun sa mga papasok pa. Ito yung piniplay ko kanina. God is the strength. At may Tagalog version na to. Kalakasan ko ay ikaw. Yun ang pinagmulan, itong verse na to. Ngayon, pag-aaralan natin, paano ito na isulat nung author nitong kanta na to? Kasi kanta to, kaya nga nasa Book of Psalms. Sila ay mga authors ng kanta. At itong ating binasa ay, puntahan muna natin yung background ng storya. Ang sumulat mismo nitong portion na to sa Book of Psalms na binasa natin ay si Asaph. Okay? Ang Book of Psalms, guys, natatanging book sa Bible na maraming author. Sa Book of Psalms, hindi lang si King David ang sumulat, although majority ay si King David ang sumulat, pero maraming author, maraming musicians, maraming songwriters dito sa Book of Psalms. At itong chapter 73 na binasa natin ay si Asaph. Okay? Tingnan natin kung ano yung background ng story. Bakit niya ba nasabi na God is the strength of my heart? Alam nyo, kakaiba tong kwento na to kasi nung isinulat, pagbabasahin natin yung mga unang verses, guys, ito yung makikita natin. Number 1, He is perplexed because it is the wicked who are prospering. Nung sinulat to ni Asaph, guys, ang una niyang nararamdaman ng mga oras na to ay naguguluhan siya kasi yung masasama, yung mga kalaban nila, sila pa yung umuunlad. Sila yung yumayaman. Ayan, basahin natin sa Psalms chapter 73 verse 1 to 6. Basahin natin. Ito yung sinabi ni Asaph. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako,
halos mawalan na ako ng pananampalataya. Ayan. Minsan ganito nga tayo, 'di ba? Yung kagaya ng sinabi rin ni Allison, kagaya ni sinabi ni Alexis, na pag meron tayong mga nakaharap tayo ng mga ng mga kahirapan, challenges, problema, napapatanong tayo, bakit ako? Bakit ganito yung nangyari sa akin? 'Di ba? Pinagdaraanan talaga 'to ng lahat ng mga anak ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kailangan natin itong pagdaanan kasi mas dito natin makikilala ang Panginoon, di ba? Verse 3, tuloy natin. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Di ba? Ang unfair nga. Nakita niyo na to. Minsan, mas umunlad pa yung nangopya lang sa'yo, yung dati mong tinutulungan, yung dating nangungutang sa'yo na hindi ka nabayaran sa lahat ng inutang niya sa'yo, parang sila pa yung maunlad ngayon, may malaking negosyo, di ba? Parang napagtatanong din tayo na, bakit ganun? Bakit sila lumalago? Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Kaya ipinakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. So yan yung pinagdaraanan ni Asaph na sinabi niya dun sa verse natin ay God is the strength of my heart. So meron siyang serious na pinagdaraanan, guys. So yan yung background ng story. Pero kaya natin siya pag-aaralan. Paano nga ba humantong si Asaph dito sa sitwasyon na paano niya nakuha yung lakas sa kabila ng ito yung kanyang issue? Okay, ito pa yung mga nakita niya, ito pa yung mga part ng background ng story. Minsan nasabi niya, what is the point of avoiding sin if it is the wicked who are becoming wealthy? Kasi 'di ba, anak tayo ng Diyos. At marami tayong mga gustong gawin na alam nating mali, 'di ba? Pinipigilan natin, ay hindi ko 'yang gagawin kahit ginagawa yan ng mga kaibigan ko, hindi ko 'yang gagawin kasi alam ko kasalanan yan sa Diyos. Pero yung ikaw na hindi mo ginawa yung kasalanan, pero yung mga nakikita mo, ginawa yung kasalanan, sila pa yung parang pinagpala. Nangyari yan mismo kay Asaph. Yan yung nakikita niya. Babasahin natin sa Psalm 73, 12 to 13. Guys, binabalikan lang natin yung backstory nung God is the strength of my heart. Ganito ang buhay ng masasama. Wala nang problema, yung mayaman pa. Nagigets yung kung maririnig natin sa yung parang mapapa-amen ka nga naman sa kanya kasi oo nga bakit yung mayayaman, yung masasama, mayayaman, bakit yung masasama? Parang hindi sila nagkakaproblema, parang mas mahal yata sila ni Lord. Parang ganun yung pinagdaraanan ni Asaph. Tandaan nyo guys pinag-uusapan natin yung issue nung taong sumulat ng God is the strength of my heart. Ano pa yung background ng story ni Asaph? Nung pinag-iisipan niya lahat ng to, nung kanyang tinatanong, yung kanyang tinitingnan at minamatyagan, inoobserbahan yung mga taong mayayabang, yung taong masasama, na sila pa yung umuunlad, hindi nagkakasakit, malusog pa, yumayaman. Pilit niyang inuunawa pero hindi na kaya ng isipan niya maintindihan. His own mind finds it difficult to understand. Kaya sabi ni Alexis kanina, bakit magpe-present kami ng hindi oras tapos ang Bible verse na binigay sa kanya ay wag mag-alala. Parang bakit? 'Di ba? Parang si Alexis gusto niya magkaroon ng ibang sitwasyon. Lord, sana iba yung kwento, yung hindi na matutuloy, pero hindi Iba yung ginawa ng Panginoon kasi iba yung papatunayan niya. Our mind is limited, guys. Hindi talaga natin kayang sagutin lahat ng katanungan natin. Psalm 73 verse 16. Basahin natin. Sabi rito ni Asaph, kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. So, nandun si Asaph sa isang sitwasyon na talagang hindi niya makuha yung sagot. Okay? Kaya ito yung
Kaya meron tayong binabasa, no? Itong story na to. Napakaganda nung song na kinompose ni Asaph. So ipinakita rin niya dun sa babasahin nating mga verses, ano ba yung mga steps na hinakbangan ni Asaph? Paano siya nakapunta, guys, dun sa portion na God is the strength of my heart. Alam ko, guys, lahat tayo nakaka-relate dito, no? Lahat tayo nakaka-relate kasi yung mga sinabi ni Asaph, somehow naisip na rin natin yun. Hindi man natin sinabi verbally, pero somehow naisip na rin natin yun na parang ang unfair. Ang unfair ng buhay sa akin. Bakit sila pa? Bakit siya pa? Bakit hindi ako? Or bakit ako yung may challenges na ganito? Okay? Pero marami tayong matututunan kay Asaph. Ano ba yung mga steps na ginawa ni Asaph? Okay, basahin natin. Diretso natin yung basa. Despite, guys, nung kanyang mga na-experience, despite nung kanyang mga nararamdaman, ito yung sinabi niya sa 73 verse 17. Ulitin ko, balikan natin yung muna yung 16. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Limitado yung kakayanan ni Asaph. Ito na yung first step na ginawa niya. Pero, nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Yan. Okay, litong-lito siya. Masama ang loob niya sa mga na-oobserbahan niya, sa mga taong masama, sa mayayabang, kasi parang sila pa yung pinagpapala. Pero wait lang. Sabi ni Asaph, okay, wait lang. Parang nalulugi ako. Kailangan makaahon ako dito. At the first step he took, pumunta siya sa templo. 'Di ba? Ang una niyang pinuntahan dun sa lugar na kung saan makukuha niya ang sagot, makukuha niya yung peace, makukuha niya yung comfort na kailangan niya. Nung unang panahon, guys, yung templo yung templo, guys, na sa panahon nila, hindi ito yung, guys, yung church, hindi ito yung church natin. Pero nung unang panahon, yung templo na yon, dun lang nananahan yung presence ni Lord. It is where God's presence dwells. Kaya dun siya pumunta sa templo. Pumunta siya sa templo, why? Because this is where prayers are heard. Dito kasi, guys, sa templo, dito sila nananalangin. Dito pinakikinggan ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Bakit siya pumunta sa templo? Because this is where God's message is given. Noong unang panahon, guys, hindi pa yung kagaya ng panahon natin ngayon na ang Holy Spirit nasa lahat ng dako, kahit mag-pray ka lang sa CR nyo, no? Papakinggan tayo ng Panginoon. Pero nung panahon nila, guys, nung unang panahon, dahil hindi pa ipinapanganak si Jesus Christ, hindi pa siya namamatay para sa kasalanan nating lahat, centralized yung presence ng Panginoon, dun lang sa templo, dun lang nag-i-stay yung presence ng Lord. Dun lang sila nakakapanalangin. Doon lang din nila nakukuha yung mensahe mula sa Panginoon. Saan pumunta si Asaph? Nung hindi niya maintindihan, wala siyang makuhang sagot dun sa mga na-o-observe niya na unfair para sa judgment niya, napaka-unfair, hindi niya talaga makuha yung sagot. Pumunta siya sa presence ng ating Panginoon. Kung sa panahon natin ngayon, guys, ang ginawa ni Asaph, kung siya ay nasa panahon natin, pumunta siya, lumapit siya sa Panginoon, nanalangin siya, nagbabad siya sa presensya ng ating Panginoon. Yun yung ginawa niya. Okay, Lord, nalilito ako, pero imbis na questioning kita, imbis na tanungin kita, imbis na pagdudahan kita, lalapit pa ako sa iyo lalo. Yon ang ginawa ni Asaph. Anong sunod na ginawa niya? Basahin natin sa Psalm 73, verse 21 to 22. Una, lumapit siya sa presence ng ating Panginoon, at ito pa yung ginawa niya. Sabi rito sa verse 21, nang nasaktan ng aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa. Alam nyo, nung nandun na siya sa presence ng Lord, okay, di ba? Sabi niya, ang unfair.
Ba't parang sila pa yung umuunlad? Ako tong hindi pinipilit kong magkasala, pero sila pang mga makasalanan, parang sila pa yung yumayaman. Nung nandun siya guys sa presence ng Panginoon, nakita niya na mali pala. Mali yung nararamdaman niya. Mali yung iniisip niya. Mali yung mga nagiging panukala niya. Paano niya to na-realize nung nandun na siya sa presence ng ating Panginoon? Guys, alam nyo, kapag ang Panginoon kinausap na tayo, dun sa mga reklamo natin, sasagutin na tayo ng Panginoon, makikita talaga natin that we are not right before God. At ito yung ginakita ni Asaph. And in-acknowledge niya, ay mali talaga ako. He acknowledged that he is not right before God. Nakita natin doon sa sinulat ni Asaph, ano yung nakita natin? Sabi niya, when his feelings were hurt, he welcomed resentment in his heart. Sabi niya, nung sumama yung loob ko, 'di ba? Nung sumama yung loob ko, basahin ulit natin, parang hindi ko maalala yung exact. Yan. Nang nasaktan ang aking damdamin, nagtanim ako ng sama ng loob. Guys, ito kapag nag-welcome tayo guys, kapag winelcome natin, kapag in-entertain natin yung mga bad thoughts na yan, isa lang ang wine-welcome natin sa puso natin, nagwe-welcome tayo ng negativities. Okay? Kapag binulay-bulay ng isip natin, halimbawa meron ka isang tao na narinig mo siya, nakikipagbulungan doon sa isang mong kumare, tapos parang ikaw, ang judge mo na, ako yung pinag-uusapan nila. Tapos naghiwa-hiwalay na kayo, nasa bahay nyo na ikaw. Yung pa rin ang iniisip mo. Yung nanay mo, pinaghanda ka ng favorite mong ulam. Ang pakilasa mo na dun sa favorite nyong ulam, mapangit ang lasa. Kasi nga po, ang pangit ng iniisip natin. At yung iniisip natin, kapag nag-penetrate sa puso natin, we are welcoming resentments sa ating mga puso. Kaya lagi kong sinasabi to guys doon sa mga lalo yung mga young people noon, ang magtampo talo. Ang kapag talaga tayo yung nagtatampo, tayo yung nalulugi. Kasi na-realize ko yun guys sa matagal ko nang nakikipag-deal sa tao, sa ministry, kapag ako yung sumasama ng loob, yung kasamaan ko ng loob nag-e-enjoy sa buhay. Ako masama ang loob. Ako yung hindi nag-e-enjoy. Kasi ako talaga yung lugi. At na-realize ni Asaph yun, na mali ako. At ano nangyari? Sabi niya, nag-asal hayop siya. Sabi niya, ang naging ugali niya, naging parang hayop sa harapan ng ating Panginoon. Kapag meron tayong bad thoughts, pag meron tayong negative thoughts, at hinahayaan natin yung negative thoughts na yun, na hurt yung feelings natin, tandaan nyo guys, we are welcoming negative feelings. We are welcoming resentment sa ating mga puso. At kapag yung pain na yan, yung hurt feelings na yan, hurtful feelings, ay naging resentment, naging sama ng loob, minsan kahit mabait kang tao, yung sama mo ng loob, kinakain yung kabutihan mo, kinakain yung kabaitan mo. Kaya minsan, parang noon ang bait-bait mo, ngayon parang iba na yung paraan mo magsalita, iba na rin yung paraan mo kung paano ka makitungo sa tao. Why? Because hurt people. Sabi nga nila, ang isang taong nasaktan, mananakit din yan. Pero guys, nangyari yung kasi winelcome natin. Hindi natin pwedeng sisihin na kasi sinaktan mo ko. Hindi kasi in-entertain natin, pinapasok natin siya sa ating mga puso. Pero salamat sa Panginoon, kay Asaph, dahil nandun siya sa presence ng ating Panginoon, na-realize niya to. Unang ipinakita muna sa kanya ng Panginoon, what is wrong with him. Guys, napansin niyo na, ewan ko guys baka ako lang ang maruming tao, baka kayo puro malinis kayo. Napansin niyo guys, halimbawa Tumblr, meron lang akong testimony guys meron akong Tumblr na laging ginagamit, regalo sa akin ni Ate Nori. Favorite ko siyang gamitin kasi aqua flask yung niregalo niya sa akin.
So, nung tumbler, ayaw ko kung lahat kayo nakaka-relate minsan, umiinom ako, pambira yung takip ng tumbler, guys. Ang dumi pala nung yung sa loob, ako, lagi ko itong iniinuman. Yun, parang, ang dumi-dumi pala nito. Tapos, minsan, marirealize din niya kapag meron kayong relo, baka nga ako lang ang madumi sa katawan, guys, baka hindi nyo ito nararanasan. Yung relo, guys, pag matagal ko ng suot, minsan pag tatanggalin ko, hindi ko napapansin, yung pinaka-strap pala ay naiipunan ng libag. Ganun ako kadumi, nakakahiyang sabihin. Pero ito lang yung gusto ko sabihin. Sometimes we cannot see na ang dami na palang dumi sa loob natin. Sometimes hindi natin yung nakikita. Sometimes bitaw na lang tayo ng bitaw ng mga salita, nagko-comment tayo sa iba, o minsan hinahayaan lang natin. Pero we forget na minsan ang dami pala nating dumi na wine-welcome sa puso natin at sa isipan natin. Pero kapag nasa presence tayo ng Panginoon, ipapaalala niya sa atin, anak, hindi ko gusto yung laman ng puso mo. Hindi ko gusto yung laman ng isip mo. Pero salamat dahil si Asaph, nung pumasok siya sa presence ng ating Panginoon, he get corrected. Amen? At hindi lugi dito si Asaph, guys. Hindi ito bad dahil buti na lang ikinorek siya ng Panginoon. Kaya sabi ni Asaph, nung winelcome niya yung resentment, nagbago yung attitude niya, at sa harapan ng Panginoon, he became foolish and ignorant. Remember, guys, lingkod to ng Diyos pero hindi nagustuhan ng Panginoon yung laman ng kanyang puso. Pero ang maganda kay Asaph, in-acknowledge niya to. Ano yung mga hakbang na ginawa niya so far? Pumunta siya sa templo, ay ibig sabihin, lumapit siya sa presence ng Lord. Kung sa kasalukuyan natin, ito yung quiet time natin. Ito yung pagpananalangin natin sa Panginoon. Ito yung pagpakikinig at pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. At nagre-reflect. Para ang salita kasi daw ng Panginoon ay parang salamin. Nakikita natin kung meron tayong dungis, kung ano yung mga mali sa sarili natin, nire-reflect yon ng salita ng ating Panginoon. Ano pa yung isang bagay na ginawa ni Asaph? Mababasa natin sa chapter 73 verses 23 to 24. Diretso natin ang basa. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Okay, nakita ni Asaph na ang dumi-dumi ng puso niya, na ang dumi-dumi ng isip niya. Pero instead na lumabas sa templo, anong ginawa niya? Nagpatuloy siya, nagstay siya doon. Itinuloy niya yung mabuting bagay na ginawa niya. Ano yon? Yung lumapit sa Panginoon. So ano nangyari? Nung nagpatuloy siya, nagbabad pa rin siya sa presence ng Lord. Ito yung nakuha niya. Ginabayan ako ng inyong payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Oy, grabe, no? Nung na-realize niya na mali pala, na pangit na pala yung image niya sa harapan ng Panginoon, ay nagstay lang okay, hindi ako aalis. Oo, mali yung naging ugali ko, pero Lord, di ako aalis. Dito lang ako, mag-i-stay ako. At dahil nagstay si Asaph, nabago yung sitwasyon niya. Kanina, mukha daw siyang hayop sa harapan ng Panginoon, pero ngayon, naging VIP na siya sa paningin ng ating Panginoon. Guys, ang laki ng nagagawa kapag umaamin tayo ng pagkakamali natin. Naniniwala kayo doon? Minsan, kahit mali tayo, nakakahiya yung ginawa natin. Tapos maraming tao ang sumisisi sa atin, maraming tao ang biniblame tayo. Pero kapag we acknowledge our mistake, tapos inamin natin, humingi tayo ng sorry, alam nyo minsan, kahit ikaw yung mali, pero pag humble ka, parang nagiging tama ka sa paningin ng iba. Alam nyo, mga Pilipino, meron tayong ganyang attitude . Kaya minsan, kahit mali na yung tao, pero pag sinisisi siya, di ba, marami tayong nakikita sa social media, guys, na video ng mga kabet na sinugod ng asawa. Yan, ako. Kim, nagawa mo na ba yun? May nasugod ka na. Kasi ikaw palang yung may asawa, Kim, dito. Malapit kasi malapit na.
Ay, wag na nating ituloy. Baka magkwento si Kim eh. Wait lang. Di ba, may napanood na tayo noon, tapos grabe kong bugbugin, murahin. Alam nyo, aminin nyo guys, yung heart natin nandun na sa kabit. Parang naman siya. Alam mo yun, yung parang mas naaawa na tayo dun sa binubugbog. Alam nyo, minsan pag meron tayong nakikitang tao, no, tahimik lang siya, tapos meron taong dumuduro sa kanya, sinisigawan siya, sinusumbatan siya, sinasabihin siya na masama. Kahit alam natin na dun sa kwento na yun, mas mali talaga yung taong tahimik. Pero yung taong ina-acknowledge yung pagkakamali niya, siya yung nakakakuha ng favor mula sa iba. Guys, ganun din sa Panginoon. Hindi tayo ine-expect na Lord na perfect tayo. Kaya kahit hindi naka-uniform si Mimi, in-acknowledge ni Lord yung prayer ni Mimi. Why? Kasi ang Panginoon, humble talaga siya. Kapanig niya yung mga humble. Hindi naman niya pinapanigan ang mga perfect kasi walang perfect Ang pinapanigan ng Diyos yung mga umaamin ng pagkakamali. Tingnan niyo nung in-acknowledge ni Asaph yung kanyang pagkakamali, anong ginawa niya? Nagstay siya. He continued drawing near to God. Kahit na-realize niya na mali siya, sabi niya, magpapatuloy ako, mag-i-stay ako dito. Hindi ako aalis, Lord. Anong nakuha niya? Nakuha niya yung counsel. Nakuha niya yung guidance ng Panginoon sa kanya. Guys tandaan niyo to. Lagi ko tong ipinapaalala that consistency is powerful. Kahit anong galing mo, pero kung sa umpisa ka lang, wala din. Maniwala ka. Daig ng consistent yung magaling. Napansin niyo yung mga manliligaw? Di ba merong manliligaw na ang taas ng tingin niya sa sarili niya kasi feeling niya kaya niyang pasagutin lahat ng gusto niyang pasagutin. Pero may mga tao na kahit hindi pogi, hindi mayaman, pero dahil naging masugid silang manligaw, nakukuha nila yung mga taong mahal nila. 'Di ba? Consistency is powerful, guys. At ganun din sa Panginoon. Sometimes, kapag na-correct tayo ng Panginoon, minsan may narinig tayong message na para nasaktan tayo kasi para ikinorek tayo, then hindi ka na dumiretso, tayo lugi. Why? Time mo na para mag-improve Time mo na para gumaling, pero ni-reject natin. Why? Kasi ang sakit ayoko, napahiya ako. Consistency is power. Consistency is powerful, guys. Ano nangyari kay Asaph? Dahil nagstay siyang lumapit sa Panginoon, nagpray pa rin siya, nagtiwala siya sa sagot ng Panginoon. Iniwanan niya na yung kanyang maling thoughts. Meron siyang nag-observations. Ano nga yung observations niya nung una? Parang unfair ang Diyos. Mas pinagpapala pa yung mga tao masama. Pero lahat ng yon tinapon niya nung nakita niya na hindi siya naging kalugod-lugod sa Panginoon because he thought yung mga ganung bagay. And ano yung nakuha niya? He received God's guidance and counsel because he kept drawing near to God. Guys, meron akong ikikwento sa inyo. May isang tao na nakakuha siya ng ruby. Genuine na ruby. Ngayon, gusto lang niya, guys, ma-confirm na yung ruby na hawak niya ay totoo. Kaya pumunta siya sa isang jeweler. Sabi niya, i-check mo nga tong ruby ko. Sabi niya, gusto ko kasing mapatunayan na ito ay totoo. Sabi nung jeweler sa kanya, okay, tuturuan kita kung paano mo matitiyak na ang ruby ay totoo o fake. Sabi niya, lagi kang pumunta dito. Araw-araw, pumunta ka lagi dito. Alam niyo guys, araw-araw, pumupunta siya doon sa jeweler. Wala lang. Sabi ni jeweler, sige basta dito ka lang, hawakan mo lang yung ruby. Araw-araw yun guys Pag pumunta siya doon, sige, hawakan mo lang yan. Hindi alam ng lalaki na, ano ba ito ginagawa namin? Minsan isang araw guys, ang pinahawak nung jeweler, nung mag-aalahas dun sa lalaki, fake na ruby. Alam niyo guys, sabi nung wait lang, hindi ito yung ruby na
yung hindi ito yung aking ruby. Sabi nung jeweler, 'di ba? Na-identify mo kung alin yung fake at kung ano yung totoo. Kasi lagi niyang hinahawakan. Lagi nasa possession niya. Alam nyo guys, ganun din tayo sa presence ng Lord. Ganun din pag lagi tayo nagpe-pray sa Panginoon. Kapag lagi kang lumalapit sa Panginoon, guys, kasi alam nyo sa mundong ito, hindi lang laging word of God ang papasok sa puso at isipan natin. Lagi niyong tatandaan, meron ding word from the devil. At tayo rin mismo, meron din tayong sariling imagination, meron din tayong sariling thoughts, meron tayong sariling wisdom. Pero paano natin madidistinguish kung ano ang galing sa Panginoon, kung ano yung salita ng Diyos mismo, ano yung inspiration mismo ng Panginoon, ano yung instruction mismo talaga ng Panginoon at hindi ito instructions ng ibang sources. Lagi lang nating gagawin. Lagi tayo magbabad sa presence ng Lord. Lagi mong kausapin ng Panginoon. Kasi kapag lagi nating ginagawa, madali nating madistinguish. Kaya kapag lagi kang babad guys sa presence ng Panginoon, kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Panginoon, darating yung time. Darating kasi sa isang sitwasyon na parang may iniisip ka, ay bilang marirealize mo agad, ay mali itong iniisip ko. Ay hindi to kalooban ni Lord. Hindi niya gustong ito yung isipin ko. Madali na nating madistinguish. Why? Sinanay natin ang sarili natin sa presence ng Panginoon. Okay? Kaya guys, there is power in consistency. At sana kung meron kang gustong sanayin ang sarili natin, sanayin natin ang sarili natin na lumalapit sa Panginoon. Ano yung pang-apat na ginawa? Pang-apat na nangyari kay Asaph? Ayan na guys, yung binasa natin sa Psalm 73, 25 to 26. Sabi doon, ito na yung binasa natin yung una, walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Verse 26, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Guys, ito yung Asaph na ang daming issue sa buhay kanina. Basahin natin sa English, sa NIV. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ano yung mga ginawa niya? Lumapit siya sa presence ng Panginoon. In-acknowledge niya kung ano yung mali sa kanya. Nagpa-correct siya sa Panginoon. At hindi siya biglang umalis. Nagstay siya. Sinanay niya yung sarili niya na nakikipag-usap sa Panginoon. And later on, yung taong mareklamo na bago, naging grateful. Anong pinalit ng Panginoon? Mula dun sa mapagreklamong puso, naging mapagpasalamat na puso at naging strength niya ay ang Panginoon. Ano nangyari sa kanya sa stage dito sa stage na to, sa number 4 natin, ang Panginoon ang naging strength ng puso niya. Guys, dito sa sinulat ni Asaph, napapa-King Asaph tuloy ako, ni Asaph, paano natin ngayon matitiyak na ang Lord na ang source ng kalakasan natin, na ang strength ng puso natin ay sa Panginoon? Ulitin natin sabi ni Asaph, whom have I in heaven but you? I have nothing on earth desire but you. Sabi niya, anong meron pa sa lupa ang kailangan ko? Lahat ng kailangan ko, ikaw lang, Panginoon. Tapos sabi pa niya, my heart and my strength may fail. Yun daw lakas niya, yung kanyang puso, yung sarili niyang paraan, yung sarili niyang gusto, magpe-fail. Pero ang Panginoon lang ang mananatiling strength niya. Marirealize natin guys na ang Panginoon na ang kalakasan natin kapag nakikita natin na wala nang solusyon sa sarili natin, kundi nasa Panginoon lang. If we see that there is no solution from us and only from God.
Kapag ganito ng mindset natin guys na okay, wala naman talaga akong magagawa, ang Panginoon may magagawa dito. Kapag wala na yung paningin natin sa sarili natin, kundi nasa Panginoon na, guys, nandun na tayo sa state na God is the strength of our hearts. If we see God as our ultimate portion, kapag ang tingin na natin sa Panginoon, siya na yung ating ultimate portion. Okay guys, papaunawa ko lang sa iyo. Ano ba Kuya Rael yung God is my portion? God is my share. Okay, para mas maintindihan nyo guys. Ang bansang Israel noong unang panahon ay binubuo ng 12 tribes. Okay? Yung 12 tribes na yan guys, para lang mas magkaroon kayo ng idea, kapag sila ay nagka-camp, no? Kasi noong unang panahon wala pa silang sariling lupain, nagta-travel pa lang sila. Yung 12 tribes na yan guys, naka-position yan. Meron yung position sa paligid. Ayan, kung makikita nyo, nasa paligid yan. Ito yung lipi ni Benjamin, ni Ephraim, ni Manasseh, ni Simeon, ni Asher, Reuben, Dan, Gad, Naphtali, Zebulun, Judah, and Issachar. Kaya kapag naka-encounter kayo guys ng Bible quiz, di ko naman pinapasaulo sa inyo, pero yan yung 12 tribes of Israel. Pero wait guys, actually hindi lang sila 12, 13 yan. May isa pang tribe, at ang tribe na yon ay ang Levites. Ang lahi ni Levi, ang tawag sa kanila, Levites. Pero guys, ito yung nangyari sa Levites. The tribe of Levi was set apart from the other tribes of Israel and was known as God's chosen tribe. The Levites were responsible for the religious duties of the Israelites, including maintaining the tabernacle and later the temple of Jerusalem. Balikan natin yung pinakita ko kanina, guys ha. Ang 12 tribes, itong mga nakapaligid dito, guys, magtatrabaho sila. Magtatanim sila ng magtatanim. Okay? Pero yung Levites, nandito sila sa temple. Sila yung magmamanage ng temple. Hindi sila magtatrabaho kasi ang magtatrabaho yung mga 12 niyang kapatid. Pero siya magi-stay lang siya. Hindi siya guys magtatrabaho. So, hindi siya yayaman. Hindi siya yayaman kagaya ng kanyang mga kapatid guys. Kasi pinili sila ng Panginoon na maglingkod dito sa tabernacle o later on sa temple. Kaya guys, ito yung isang napakagandang message na sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi sa Numbers chapter 18 verse 20, the Lord said to Aaron, you will have, si Aaron guys ay Levites, no? So, nasa lahi siya ng Levites. You will have no inheritance in their land. Wala kang mamanahing lupa. Nor you will have any share among them. Wala, sila lang ang yayaman, sila lang yung uunlad, lalaki yung mga lalawak yung kanilang mga territory. Wala ka nun. Pero ito yung sabi ng Panginoon, but I am your portion and your inheritance among the Israelites. Sabi ng Panginoon kay Aaron, sa mga Levites, okay, hindi kayo yayaman, hindi kayo magkakaroon ng lupain na kagaya ng mga kapatid mo, pero ako ang portion mo. Guys, parang ganito, ang magiging ari-arian ng kanyang mga kapatid, kasi sila yung pinigyan ng pagkakataon ng Lord na magkaroon ng work. Lalawak yung kanilang mga lupain. Pero yung Levites, kasi nakafocus sila sa temple, anong portion nila? Wala silang lupain. Pero ang portion nila, yung may-ari ng mga lupain. Diba? Guys, yun yung portion. Yun yung sinasabi ko na ito yung state na naramdaman ni Asaph. Nasabi niya, okay, sila yung mayaman, sila umuunlad, sila gumaganda yung buhay nila, pero ako, eto lang ako. Pero guys, nung dumating siya sa point na yung strength na ng puso niya ay galing na sa Panginoon, na-realize niya that God is
The God is the strength of my heart and my portion forevermore. Ano kung wala ako niyan? Meron naman akong Panginoon. Ano kung hindi ako pumasa? Meron naman akong Panginoon. Ano kung hindi ako top 1? Meron naman akong Panginoon. Ano kung ito lang ang meron ako? Meron naman akong Panginoon. Guys, kapag nakikita na natin that God is our ultimate portion, yun na yung state natin, guys, that God is the strength of our hearts. Kapag ang strength na natin ay ang Panginoon, may iwasan nating mainggit, may iwasan na natin, guys, yung maghanap, bakit siya, bakit ako, hindi ganito, bakit sila pa, may iwasan natin yan because God is the strength of our hearts. Guys, dito ko gusto magtapos, dito sa kwento na to. Sabi ni Kuya Raela, "Hoy, subscribe to my channel." Wow. Nag-promote pa. Guys, may isang gumagawa ng alahas, ng jewelry. Magaling siyang gumawa, guys. Kilalang kilala siya sa paggawa ng mga magagandang alahas. One time, meron siyang nakita na napakagandang perlas. Okay? Guys, alam niyo yung perlas? Naku, sana kung meron man kayong mga alahas na may perlas, isa yun sa mga mamahaling jewelries, guys. Kung hindi kayo aware na ang perlas, guys, ay nakukuha sa mga kabibe. Yan. At ito ay natural resources talaga. Itong perlas, guys, ay napoproduce sa loob ng clamshell, no? Kapag may mga dumi, mula sa dumi lang yan, guys, pag pumasok ko yan dun sa kabibe, yung dumi na yun, kukulungin niya yun. Tapos, babalutan niya ng babalutan yung parang defense mechanism yun ng kabibe. Defense mechanism niya na, okay pumasok ka sa akin wait lang, halika, ikukulong kita rito at ikukulong pa kita na ikukulong. Yung mga layer na yun, guys, yun yung nagiging mamahalin. Kaya na-form yung perlas. So ito ay defense process ng clamshell na inabot ng mahabang panahon na proseso at naging napakalaking jewelry, no, perlas. Guys, doon nga sa kwento natin yung gumagawa ng alahas na yon ay nakakita ng perlas. Alam nyo, guys, lahat ng mga alahas na kanyang nagawa, ibinenta niya. Pero hindi niya binenta yung perlas na nakuha niya. Tumanda na siya, guys. Tumanda na siya. Hindi niya kayang gumawa ng alahas. Malabo na yung mata niya. Wala na siyang lakas. Ang daming lumapit sa kanya na mayayaman. Sabi niya, bibiling ko na yung perlas na yan. Guys, hindi niya binenta. Minsan, may isang kaibigan siya na naglakas loob na nakausapin siya. Sabi niya, bakit hindi mo binebenta yan? Bakit ibenta mo na magkaroon ka ng pera para magkaroon ka ng komportabling buhay. Sabi ng lalaki sa kaibigan niya, hindi ko talaga to bebenta. Kasi itong perlas na meron ako, hindi ito kayang tawaran yung halaga nito. Kasi ito lang yung nagpapaalala sa akin. Sabi niya, ito lang yung nagpapaalala sa akin na ang lakas, ang talino, ang galing, ang kayamanan lumilipas. Pero merong pinakamahalagang bagay sa buhay natin na hindi mawawala at hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Sabi niya, alam mo kung bakit mahalaga tong perlas na to? Kasi hindi ako ang gumawa nito. Grabe, no, yung realization na pinapaalala nitong perlas na to na marami akong bagay na hindi kayang gawin, pero ang Diyos nagagawa niya naturally. Kasi guys, yung perlas na to, hindi siya yung hindi siya yung nag-produce nito. Pero yung mga alahas na ginawa ko yun. Pero ito lang yung nagpapaalala sa akin that I cannot do anything, but God can do anything for me. At yun yung yaman na hindi ko kayang ipagpalit. Guys, ang Panginoon, He is more than our possession. Kung meron man tayo, guys, na ipinagmamalaki sa buhay natin, kung meron kang yaman, kapugian, kagandahan, o balingkinitang katawan na pwede mo talagang ipagmalaki, guys,
lahat ng yan lilipas. Pero si Asaph, na-realize niya that there is nothing on earth na pinakamahalaga pa maliban sa Panginoon. Kaya guys, kung ang Panginoon na lang ang inaasahan mo ngayon, congratulations. Dahil ang pinakamagandang state ng puso natin ay kapag ang Panginoon na ang naging source ng ating lakas. Kaya guys, ano nga yung mga ginawa ni Asaph? Nung meron siya mga challenges, nung hindi niya masagot yung mga conflict na nakikita niya, lumapit siya sa Panginoon, in-acknowledge niya kung ano yung mali, inalis niya kung ano yung madumi, at nagpatuloy siya, nagstay siya doon until wala na siyang ibang desire kundi ang Panginoon na lang. Amen? At kapag yun na yung state ng ating buhay, ng ating mga puso, we are so blessed if God is the strength of our hearts. Dahil masasabi natin, Lord, wala man ako nito. Ang mahalaga, you are my portion. Ganun guys, kaya ngayong gabi, mananalangin ulit tayo at hihilingin natin sa Panginoon na yung